Alright. Ayan nga. Maglilipat bahay na tayo. Bibiyahe tayo ng Ilocos Sur. Let's go! Biyahe, Ilocos. Ngayon lang ulit mag-long ride. So, manggagaling tayo dito sa San Jose del Monte, Bulacan at exactly 4:52 ng madaling araw. Anong oras kaya tayo makakarating dun? Bali maghahatid pa tayo sa Naguilian, La Union. Let's go! Ayan, so magpapagas muna tayo. Full tankin natin yung motor natin. Ayan, so full tank na tayo. Tignan natin kung ayan, 0 kilometers. Tignan natin kung gaano kalayo mula dito hanggang doon sa Ilocos Sur. Pero approximately 333 kilometers. Convoy natin tong si Luffy. Dinadrive yan ni paring Edwin. Shout out pa sa'yo, paring Edwin. Ang pogi kong kumpare. Thank you very much. So ayan mga idol, parang ayusin ko muna yung side mirror. Ayan. So yun nga mga idol, bali magbibigay tayo ng review ngayon sa Z400 natin, Kawasaki Z400. Actually itong Z400 ko is model 2022. Nailabas ko siya noong December 8, 2021. So madaling salita, yung ating Z400 ay 1 year and ilang months na? January, February, March, April. So 1 year and 4 months na. Actually yan. Actually nagbigay ako ng review nung first 6 months ko. Kaso nga lang failed kasi hindi maganda yung record at saka kulang ako sa detalye. Medyo sa bagay pwede naman sanang i-edit yun, lagyan lang ng boses, pero hindi ko na ginawa kasi nga sobrang busy sa trabaho. Tsaka yung recording ko hindi ko na tawag dito, parang napabayaan ko. Parang na-delete ko yata. Pero may review ako noon, yung 6 months. So hanggang sa tumagal-tagal na, yun, 1 taon at 4 na buwan, bigyan natin ng review ang ating mahal na Z400. Pangalan pala ng Z400 ko, Zoro. Zoro. Ako mahilig akong sa mga sasakyan ko, mahilig akong magbigay ng pangalan kasi tinuturing ko yan na may buhay eh. Kung aalagaan mo sila sa trato mong kaibigan, aalagaan ka rin nila, di ba? Ayon sa paniniwala, hindi ka nila i-disgrasya, pero depende pa rin talaga sa driver yan. So yan nga, let's go. Yan. So papasok na tayo ng expressway. Ano kaya? Mga babasa kaya ulit? Ito nagkakaproblema kasi ito minsan eh. Wala talaga
Andito na tayo sa expressway. Chill ride lang, chill ride. So katulad ko na sinabi ko kanina, magbibigay tayo ng review ngayon dito sa 1 year and 4 months na Z400. So far, okay naman. Okay talaga siya. Walang naging problema. Wala akong na-encounter na problema. Kung may mga problema man, yung mga tawag dito, like na-flat na gulong, ganun lang naman. Pero sa makina, sa ano, wala namang, sa performance ng makina, no, walang problema. Unahin natin sa pros and cons, diba? Unahin natin yung ano, yung maganda. So, yun nga, reliable siya. Okay siya dito sa expressway kasi hindi siya papahuli. With regards sa performance ng makina, wala kang question. Kung gusto mong bumirit, bibigyan ka. Well, nasasabi ko siguro yan kasi nasa smaller cc ng bike pa ako eh. Pero sabi ng iba, habang tumatagal, medyo nabibitin ka daw sa speed ng motor mo. At para sa akin, hindi naman. Okay na sa akin yung 120, mga ganun. Hirap naman pagka sobrang bilis palagi. Yung sa bad side naman nito, ang unang napansin namin ng partner ko ay sobrang sakit sa puwet dito sa likod. Yun siguro yung medyo kailangan i-improve ng hindi ko alam kung paano nila i-improve, pero kung hindi na kayang i-improve, hindi wala na sila. Ganun lang naman eh. Nagururaya mo lang dyan ti tollgate at tan, limabas kayo magaya. Karbatog tayo kay. Patay sila ang lagay eh. Agkaskas dyan J card. Ay, karbatog tayo mga wala napansin mo. Awan ko napansin. Tatay ka pay. Gatan? Mang agsardog na dyan Petron. Ay. Kakabalik lang din ulit natin dito sa highway.
Kasi nag-breakfast tayo sa Jollibee Rosario. Sarap. Pag busog, tapos mo biyahe, yun, kakaantok. Fiesta. Buti na lang mabait si Manong. Shout out sa'yo, Boss 396 AUV. Mabait. Fiesta pala ng Rosario. Kaya traffic. Nakasunod kaya yung mga kasama natin. Sa bagay, taga dito naman si Lolo Boy kaya kabisado niya dito. Yun. Highway na. Yun. Pa-exit na tayo ng ng La Union. Oras na? 11:13. Yan, La Union. Papasok na tayo ng Ilocos Sur. Malapit na tayo sa bahay. Hindi na natin hinintay yung convoy natin. Mainit Di bale sa kanya, naka-aircon siya. Eto ang tanawin ng bungad ng Ilocos Sur. Woo! Dito tayo sa Amburayan Bridge. At malamang Amburayan River yung nasa baba. Paano masabi? Picture daw. Parang hindi taga rito Ay, para Para masaya. Gag! Alright. Sure, Ilocos Sur. Yan. So far, walang problema sa long ride ng ating Z400. Hindi naman tayo masyadong nangawit kasi madami tayong stopover. Picture lang tayo, tapos diretso na tayo ng ng Santa Cruz. Yon! Welcome to Santa Cruz, Ilocos Sur. Nakarating na rin tayo sa bayan natin. Pero hindi pa sa barangay, syempre. So, ayun, itutuloy ko yung yung pros and cons kanina. So, bali, yun nga, sabi ko nga, wala na akong masabi. All goods talaga. Maliban na lang sa yung upuan dito sa likod, kasi kawawa talaga yung kasama mo sa biyahe. Sobrang sakit ng pet. Nasubukan ko na yun mga pre. Nasubukan ko na yung ganong lang nasa mga 30 kilometers lang yung ako yung umangkas. Sobrang sakit na ng pet ko. Ano pa kaya itong 6 to 7 hours na biyahe, no? So, depende na siguro sa inyo kung paano nyo i-modify yon, itong pillion seat nya sa likod. Kailangan siguro dagdagan ng, ako kasi dinagdagan ko na nadagdagan na yan pinakapalan ko na ng konti, pero masakit pa rin. Maliban doon, ano pa ba yung pangit sa kanya? Etong upuan din ng drive na na dito sa driver, yung upuan medyo may katigasan din. Although tamang-tama lang din naman para sa akin, pero kung tutusin,
Kasi nasubukan ko ng upuan yung ibang mga motor. Medyo may katigasan din talaga siya. So ganun lang talaga siguro yung tawag dito, yung style ba? Style o kaya yung composition ng upuan. Medyo may katigasan. Although foam naman siya. No? All in all, pagdating sa pagiging relax sa biyahe, maganda siya kasi naked bike. Yun nga, yun yung gustuhan ko sa mga naked bike. At actually pinagpilian ko naked bike ba or sports bike. So dito tayo sa naked bike. Wala naman akong ibang may explain kung bakit naked bike yung pinili ko, maliban sa naka-upright body position ka kasi, no? Naka-relax ka talaga, medyo straight lang yung kamay mo, nakatayo ka lang, straight body position lang. So relax ka talaga. Ako pala ang relax kasi ako nagdadrive. So sa mga nagbabalak na bumili dyan, advice ko sa inyo mga sir, hindi porket nakita nyo na maganda yung review ng motor, maganda na rin sa inyo. Subukan nyo muna. Subukan nyo munang mag-test drive. Subukan nyo yung Dominar, subukan nyo yung Duke 390, subukan nyo yung mga parehas nung nagsisimula pa lang sa mga big bike na version ng motor. Kasi galing lang din ako sa mga 125cc, mga ganun lang din 150cc, mga ganun lang din. Yung experience ng pagpapatakbo, parehas na parehas, parang wala lang. Kayang-kaya ko nga siyang laruin pero hindi ko ina-advise na laruin nyo pagka first time mong i-drive, talagang may kabigatan talaga. Mabigat, pero katagalan yan, masasanay ka rin. Kasi siyempre lahat naman tayo naninibago pagka may bago. Naninibago pag may bago. Iba yata yun So yun, all in all, good, ayos to, masarap i-drive. Upgrades, wala naman akong ibang in-upgrade dito. Mga accessories lang, kasi itong muffler lang niya. Pero halos lahat ng accessories ko, mga side mirror, pati mga gears, sa 01 Moto ko binili. Shoutout dyan sa 01 Moto, especially doon sa Caloocan branch, at syempre sa Fairview branch, no? Kahit hindi tayo kilala, i-comment pa rin natin na okay yung nila, yung installation nila. Tapos ano pa bang maidadagdag natin dito? Wala naman na siguro, no? So yun lang yung magiging comment ko. Sarap patakbuhin! Woo! Woo! Grabe! Malaki to. Para sa akin talaga okay na to Yung speed niya talagang okay na. Okay na ako sa speed niya. Ayoko nung tumatakbo ng mga 200 kilometers per hour. Kaya sabi nila pag bumili ka daw ng big bike, dapat yung kahit mga nasa at least 650cc ka na. Hindi kaya ng budget anong gagawin mo? Lang bibenta mo yung kidney mo. Kaya pinagpilian ko talaga J500R. China din yung isa yung sikat na CF Moto NK400. Yan yung pinagpilian ko. Pasensya na, medyo nakalimutan ko. Tapos itong Z400. Hindi ko naman sinasabing pangit yung Vogue, pangit yung NK400, pero para sa akin kasi ito yung mas nagustuhan ko Alam nyo guys, mga pre, kahit ano yung motor mo, China man yan, European motor man yan, Japan man yan, depende pa rin sa inyo. Depende pa rin sa paggamit talaga. Kahit pa sabihin mong Japan yan, kung marumbado ka naman gumamit, useless din yan mga pre, sinisigurado ko sa inyo. Kaya sabi ko, sige,
Kawasaki Z400 tayo. Japan na, at least aalagaan pa natin. Although okay talaga yung Boji at saka NK. Wala akong masabi din doon, no? Pero dito yung naging choice natin. So no offense sa mga may NK dyan at saka Boji. Solid din yung motor. Solid din mga pre, sigurado yan. Shout out nga din pala kay paring Carlo, no, dyan sa Camellia Cielo, San Jose del Monte, Bulacan. Shout out sa'yo pare. Siya yung taga-maintenance ng motor ko. Siya taga-change oil. Marunong yan mga prep, sinisigurado ko sa inyo. At check nyo lang yung nakalink na dyan yung Facebook account niya. Hindi ko pa kasi alam yung kung may page ba sila or kung basta bago lang din kasi kami doon sa Camellia Cielo. So bago lang din siya. Yun, kakakilala lang namin din. Siya yung mula ngayon siya na yung may maintenance. At nakita ko naman yung unang change oil niya. Nakita ko talaga reliable talaga siya. Solid siya mag-change oil. Tsaka madami siya. Hindi lang niya basta change oil, chine-check niya lahat, no? Hindi mo na kailangan sabihin na pwede bang i-check mo yung ganito, pwede bang i-check mo yung ganito. Solid yan si paring Carlo. Shout out dyan paring Carlo. God bless you more pare. Ayan, papasok na tayo sa barangay natin, no? Papasok na tayo sa barangay natin. Shout out sa mga taga-barangay Kalawaan, Santa Cruz, Ilocos Sur. Here comes the master. Joke lang. Ano pa bang pwede nating idadagdag dito? Maliban sa all goods, no? Wala naman. Meron pala akong na-encounter nung bago-bago pa siya. Yung alam niyo yung adjustan ng nung gulong pag ilalagay mo doon sa likod. Sa mga bibili ng bagong Z400 mga pre, higpitan nyo na. Kasi ako, muntik ako madali. Hindi pala siya mahigpit dati. So sumagi siya dun sa kadena ko. So muntik ako madali sa expressway. So based on true experience, sinasabi ko na advice ko sa inyo, double check nyo yun mga pre. Dinouble nut ko na yun. Dinouble nut ko na yun sa akin, para siguradong hindi siya mababaklas. Yung alam nyo yun, yung nasa likod mismo ng sprocket na pambalansi ng gulong, para parehas yung para pantay yung pagkakalagay ng gulong. Huwag yung hayaang maluwag yun mga pre, nakakadisgrasya yun. Alam nyo paano ko naramdaman? May vibration dito sa paa ko. Sabi ko, ba't hindi normal yung may vibration na ganun buti na lang medyo sensitibo tayo sa pakiramdam ba. Pag tumigil ako, ayun, talagang medyo bungi-bungi na pati yung tawag dito, yung lock, yung adjuster na yon. Hindi ko alam yung tawag dun adjuster na lang kasi taga-adjust naman talaga So yun, hindi lang siguro sa C400, sa lahat na rin ng motor, i-check nyo na rin mga pre, for safety lang din. Pinsan ko yun, pinsan. Aking anak na mahal. Ay! Nandito na tayo sa munting tahanan natin.